Ekonomiya ng bansa inaasahang makababawi sa taong 2026 ayon sa World Bank. What? Hindi mo ito aasahang mangyayari sa Pilipinas? Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Hindi mo talaga ito aasahan, mga kaibigan, na mangyayari sa Pilipinas? Anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos para maging posible ito? Sa kabila ng mga investigasyon sa flood control scandal, naniniwala ang ilang eksperto mula sa Security Bank Capital na hindi raw nababawasan ang tiwala ng mga foreign investor sa Philippine capital markets. Ayon kay Margo Lee ng Security Bank Capital, nananatiling maayos ang daloy ng pamumuhunan sa kabila ng sunod-sunod na investigasyon. We see that there's still a lot of interest, especially from foreign investors. We have good quality cornerstone investors coming in, such as IFC and ADB, and believe that Maynilad will be performing well also in the secondary market. And we do take our own due diligence and care as if we were the own investor when we sell it to the public. So we work with both counsels of the issuer as well as our own counsel, and it's very extensive when we do our due diligence. Akala mo ba, habang ang mundo'y nangangapa sa dilim ng inflation at trade wars, ang Pilipinas ay tahimik lang sa gilid? What? Mali ka. May isang bagay na hindi mo aasahan. Isang balita na pipitik sa isip mo, tapos mapapaisip ka, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Mas lalawak pa ang oportunidad sa mga gustong magnegosyo sa bansa. Ito ang inaasahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na 2 taon. Sa pakikipagpulong ng presidente kay BSP Governor Eli Remolona Jr., inilatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga hakbang na maghihikayat sa pagpapalago ng negosyo. Taya ng BSP, magiging banayad ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang 6 na buwan ng 2026 bago tuluyang umarangkada sa 2027. Ganito rin ang nakikita ng World Bank. Inaasahan kasi ang paglobo ng private consumption kung mananatiling mababa ang inflation, matatag ang employment at abot kaya ang singil sa mga pautang. Iginiit naman ng World Bank na dapat maging mabilis din ang pag-unlad ng mga low income at middle income region para maging balanse ang pagsulong at maging mayabog pa ang ekonomiya ng bansa. Habang ang mga balita sa buong mundo ay puno ng giyera, pagtaas ng presyo at paghina ng kalakalan, akala natin ang Pilipinas ay kasamang lulubog. Pero hindi. S&P Global Ratings, the shock the game. Sa isang report nitong Martes, isang kakaibang pangyayari ang ibinunyag. Tinaasan nila ang forecast sa GDP ng Pilipinas. Samantala, tiwala ang pamahalaan na kaya suportahan ng 2026 national budget ang paglago ng ekonomiya ng 5 hanggang 6% ngayong taon. Kumpiyansa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalago ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Kasunod ito ng pagpirma ng presidente sa halos 6.8 trillion pesos na 2026 national budget na inaasahang tutulak sa edukasyon, agrikultura, infrastruktura, kalusugan at iba pang sektor. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, mananatili ang paglakas ng konsumo at serbisyo na magpapaangat sa ekonomiya. Darami rin ang trabaho, remittances o padala at pagbuti ng kumpiyansa ng mga mamimili. From 5.7% to 5.9%. Sounds small, pero teka lang, huwag kang umalis. Teka, sandali, habang ang ibang bansa ay umaaray sa taripa ng Amerika na umabot pa ng over 100% sa iba, the Philippines nakasayaw sa gitna ng unos. Pero paano nangyari yun? Vincent Conti ng S&P Global Ratings may sinabi. Pero saglit lang, bago natin himayin yun, isipin mo, ang Pilipinas na laging pinupuna sa kahinaan ng ekonomiya ngayon ay lumalaban. Therefore, may ginagawang tama. Una, meron daw sharp reduction ng bilateral tariffs sa gitna ng US at China. Nagka-post kasi sa tinatawag na reciprocal tariffs at dahil dito lumuwag ang tensyon, kumalma ang mundo. Pero sabi ni Conti, kahit bumaba ang tensyon, mas mataas pa rin ang global trade uncertainty kaysa noon, so dapat bumagal ang investments, right?
Pero hindi, the Philippines still grew. Mas maraming trabaho, mas mataas na pasahod. Yan ang target ngayon ng Department of Trade and Industry sa gitna ng paglaki ng Philippine exports. Base raw kasi sa datos ng ahensya, patuloy ang paglago ng mga kalakal ng bansa, bunsod ng bilateral at multilateral deals ng administrasyon. Tuwang ng paglaki ng Philippine exports ang mas maraming trabaho at mas mataas na pasahod para sa mga Pilipino. Ayon yan sa Department of Trade and Industry. Base sa preliminary data ng Philippine Statistics Authority, aabot sa $7.1 billion ang kita ng bansa mula sa exports nito ngayong January 2026. Tanda ito ng tuloy-tuloy na paglago ng Philippine exports sa loob ng 13 buwan. Ibinahagi naman ni Trade Secretary Cristina Roque na epekto ito ng high-impact bilateral at multilateral deals sa iba't ibang bansa na binigyang prioridad ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito ang unexpected twist, unexpected positive. 5.4% na GDP growth sa unang kwarta nitong taon, mas mataas sa nakaraang quarter at halos pantay sa year ago figure. What? Hindi lang surviving, thriving sa gitna ng global showdown. Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. But wait, hindi pa yan ang lahat kasi may isa pang alas. Ito ang inflation. Akala mo taas ng taas, pero hindi. S&P projects na mananatili sa target ng gobyerno na 2 to 4% ang inflation hanggang 2026. 2.3% ngayong taon, 3.2% next year. Di ba parang imposible? Pero reality na. Ang BSP, kahit may 5.25% rate ngayon, inaasahang babawasan pa ito. 25 basis points ang pwedeng ibaba. Therefore, mas maliwalas para sa negosyo, mas magaan para sa mga namumuhunan, mas makabuluhan ang galaw ng gobyerno. Akala mo dati, Pilipinas ay laging panghuli, pero ngayon, tayo ay binabantayan. Tayo ang ine-expect. Tayo ang biglang umangat habang iba'y tila tuliro. What? Sino nang mag-aakala? Grabe ka, Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito expected, pero totoo na. Kaya sa susunod na magsabi, ang kaibigan mong wala ng pag-asang Pilipinas, patingnan mo sa kanya ang report ng S&P tapos sabihin, what? Hindi natin ito alam? Gising na, Pilipinas, ito na yun. Habang ang ekonomiya ng Pilipinas ay binibigyang pansin ng mundo, may mas mataas na pagtaas na dapat nating ikamangha. Oo, totoo, GDP, inflation, policy rates. Pero kahit gaano pa kataas ang mga numero, may isang forecast na mas importante, ang forecast ng ating Panginoon Diyos sa buhay mo. Hindi batay sa pera, hindi batay sa gobyerno, kundi batay sa biyaya, awa at pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Lamentations 3 verses 22 to 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagwawakas at ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Bago pa sumikat ang araw, ito'y laging sariwa, dakila ang kanyang katapatan. Habang pinupuri ng S&P Global ang katatagan ng bansa, mas pinupuri ng langit ang katatagan ng pananampalataya. S&P said, despite global uncertainty, the Philippines shows resilience. But Jesus says, despite sin, failure and chaos, my love remains. Ang ekonomiya ay paiba-iba, pero ang ating Panginoon Jesus hindi nagbabago. Every day, binubuksan niya ang langit para sa iyo. Not because you deserve it, but because He is merciful. At ito ang tunay na forecast ng pag-ibig na walang hanggan. Ang S&P nag-forecast sa GDP na 5.9%, pero ang ating Panginoon Jesus nag-forecast sa buhay mo ng 100% mercy plus eternal grace plus eternal life. Ang puso ng ekonomiya ay negosyo, pero ang puso ng ating Panginoon Jesus ay ikaw. Ang kanyang plano ay hindi pansamantala kundi walang hanggan. Kaya nga naman, sa gitna ng pag-angat ng Pilipinas, umaangat rin ba ang relasyon mo sa ating Panginoon Jesus? Umaangat rin ba ang relasyon mo sa ating Panginoon Jesus? Nasa kalagitnaan ka man ng tagumpay o pagsubok, naalala mo bang ang tunay mong kayamanan ay ang pag-ibig niya? Kaibigan, ang ating Panginoon Jesus lamang ang lubos nating katiyakan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong habag na hindi nauubos. Hindi po kami karapat-dapat, pero araw-araw ay binibigyan niyo po kami ng panibagong pag-asa.
Sa gitna ng pagtaas ng ekonomiya, paalalahanan mo po kami na ikaw ang tunay naming tagapagtaas. Tulungan niyo po kaming lumago, hindi lang sa yaman, kundi sa pananampalataya sa iyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong walang hanggang pag-ibig sa amin at sa katiyakan lamang ng aming Panginoon Jesus na hindi mapapantayan ng kahit anong kayamanan sa lupa. Salamat po sa pagdinig na aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.